sana hindi kita na-istorbo ngayong umagang ito ng Sunday. Yung 200, yung 100 pesos, alam ko meron na kayong reaction nung nakalipas na panahon. Yung 200 pesos, may na-imagine ko, na-imagine ko. Ibig sabihin, mas matindi ang pagtutol nyo dito. Oo nga, oo nga. Pero baka lang meron tayong, ika nga, yung mga probability, yung mga possibility na baka pwede nga itong ibigay. Kung sakasakali, ano naman yung pwedeng ibalik sa mga negosyante? Yun o kasi ang aking, Oo, kasi oo. kung okay lang naman at magkakaroon ng mga tinatawag na mga credit, mga tax, na ibabawa, siguro Oo. kakayanin naman. Pwede ba yung gano'n, George, Yung Chairperson? yung balak ng itong wage adjustment, alam mo na meron tayong proseso, no? Meron Opo. tayong tripartite. Yeah. Kasi yung nakaraan na 2 taon, Mm. meron 2 beses in-adjust. Kaya ang average na lumabas ng mga 60 to 8 to almost 100 pesos. Mm. Pwede. Depende sa region. Okay? Mm. Ngayon, itong bagong proposal na legislated, Across the ang board. concern ko lang, Mm. o across the board, ang concern ko lang, yung mga baka mas maraming na mawalan ng trabaho. Bakit? I'll explain to you. Unang-una, itong inflationary dito sa sa ekonomiya natin. Natandaan mo yung dati yung tumaas ang bilihin, pagkain, lahat. Tumaas yung inflation natin, umabot ng 8-9%. Kaya kailangan in-adjust. Kailangan merong base na ba't adjust tayo ng sweldo. Mm. Sa ngayon, yung malaki yung 200 pesos na mahirapan ng negosyante. Ibig sabihin, ipapasok nila yung cost of sa cost nila Expenses sa na. mga consumer. Mm. Oo. Ngayon, alam yung isang taon, bawat isang taon, yung mga kabataan natin galing sa K-12 at saka sa kolehiyo, mga 1.1 million. Ang kakayanin ng private sector, maski na sa government, ma-absorb lang mga 500,000. Mm. So ang daming mga kabataan natin na walang trabaho. Kaya marami din mga pumupunta sa OFW. Ang laki ng sakripisyo ng mga pamilya pag umalis dito sa bansa natin upang makahanap ng trabaho. Yung bagay na yan, palagay ko, pag sobrang taas, unang-una, we will lose our competitiveness. Okay? Tingnan mo sa Changi, kung ano yung mga produkto dyan. Ang daming galing sa Vietnam, Thailand, kung saan-saan. Ano ibig sabihin? Mas mura, mas competitive sila. Kung dadagdag mo ba ng 200, tataas yung cost natin. Lalong mga retrench. Sana nga hindi naman kasi resilient naman negosyante pero mahirapan ng consumer. Yung alam mo yung mga sa industriya natin, marami nang umatras sa atin. Yung Intel, yung Acer, marami na dati nandito, ngayon nasa ibang bansa. Sana man, kung may justification, okay naman mag-tripartite. Ako naman, I'm always fair. Sabi ko, kung ayaw din natin magutumin yung tao natin gusto natin na Lumakas ang malusok purchasing, sila. may purchasing Oo, power sila. purchasing power, yung katawan, malusok. Mm. Mayroong pangkain. Pero kung ganitong kalaki, kataas parang yung may mga negative effect. Okay. Okay? May narinig lang akong observation na kung sakasakali naman kasing yan, madagdagan ng sweldo, madagdagan yung panggastos ng isang empleyado, ng isang manggagawa, yan naman ay mapupunta sa mga bilihin, sa mga serbisyo na maaari makatulong sa mga negosyante. Oo Anong tingin niyo nga, doon, oo nga. Sir George? Hindi, ang tingin ko dyan, yung may trabaho. Yung mga walang trabaho, paano? Mm. Di ba? Kaya ang effect nito, actually, yung mga salaried worker, mga 15% to 16% lang ng labor force natin. Ibig sabihin ang maaari mangyari, Sir George, mataas nga ang sweldo, pero mababa ang bilang ng mga may trabaho. Tama. Tama yon. Baka hindi ba? Kaya yan ang isang bagay na gusto ng presidente para trabaho para sa bayan, di ba? Mm. Kaya ang dami mga job fair ng private sector Mm. para maka-absorb naman yung mga bagong graduate.
Mm. sa mga natin, ng mga kabataan. Okay, may binabanggit na para hindi maging mahirap sa mga negosyante. Baka naman pwedeng sige, pagbigyan ng dagdag na kung yung 100 man 'yan o 200 man 'yan, basta merong ipagkakaloob ng mga tax incentives lalo na sa mga small and medium entrepreneurs. Uubra ba 'yon? Yan, kailangan pag-aralan natin sa NEDA at saka sa Department of Finance. Kasi madaling sabihin pero ang problema ko papayag ang NEDA, madaling no? sabihin eh. Mm. Di ba? Mhm. Kaya sa tingin ko, merong alam mo, itong inflation, tignan mo yung presyo ng gasolina natin. Isang linggo, adjustment, pataas. Kasunod na isang linggo, pababa. Di ba? Mm. Cyclical yan eh. Pag pinako mo yung sahod na additional, wala nang atrasan. Okay. Kaya kailangan ito yung pag-aralan natin maigi. Oo. Okay? Salamat thank you sa inyo, Sige, Sir George. sige. Salamat po. Sige. Okay. Chairperson po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry of PCCI, si Sir George Barcelona, ang inyong pong napakinggan. Buena Manong Balita.